Okay, then start natin, mabilisan lang. Kasi pag di natin ini-start to, madi-discharge yung battery na yung jump starter natin. Oh, kita nyo? Then tanggalin na rin natin agad yun. Huwag natin ibababad. Alright. In a world that's always spinning fast, I found a moment that I hope will last. A little whisper carried on the breeze, a secret message hidden in the trees. Alright, so this is a car jumper starter, no? So very portable lang siya. And guess what, guys? This is a 100,000 milliampere battery inside, no? So napaka-powerful din nito kasi meron siyang peak power current na pumapalo ng 1,000 ampere. So ito yung hanapin nyo, guys, no? Kasi napaka-importante nitong peak current na to. Google nyo na lang. Ang ibig sabihin yan. Actually, basta ito yung magbibigay ng in a short period of time, ito yung magbibigay boost nung sa current, no? Para mabuhay yung battery natin sa sasakyan natin. Yung input na ito, guys, is 5 volts 2 ampere. So pag magcha-charge tayo, pwede natin i-charge gamit yung mga Android phone natin, no? Dito na sa in. And yung output naman is 5 volts 2 ampere here. Output. Pwede kayo mag-charge ng gadget, but take note, guys, no? Bago kayo magsaksak ng kung ano-ano dyan, kailangan ay test muna natin, no? Kailangan maging mapanuri din tayo dahil baka mamaya masira yung gadgets nyo. So later on, papakita ko sa inyo yung voltage output na itong 5 volts na para sa gadgets. And dito naman, guys, is yung connector para sa jump starter cable. Okay? So ito, guys, is merong reverse connection protection. So makikita nyo, ito yung plug natin na jump starter cable. Kapag kabaliktad yung lagay natin, let's say for example ganyan, hindi siya papasok kasi napakadelikado, guys, pag nakabit natin, napagbaliktad natin yan. And ayun, meron din siyang flashlights. So meron dito mode of functions, no? Dito lang sa gilid yan. Ito yung charging light indicator. Kapag full na, press nyo lang yan. Meron na siyang factory charge na makikita nyo yung bar indicator niya. So each bar is 25%, 50%, 75%, and 100%. So hindi talaga nagbiblink yan. Nagbiblink lang yan once na charge natin. So pakita ko, ha. And once it full na, okay. So makikita nyo yung pinaka-last, pag full na yan, mag-stop na yung blinking niya. So meron siyang compass, and dito sa likod, ayan yung silver na to, medyo matigas to. Panggamit to ng pang-break ng glass. Okay, just in case of emergency, malakman sa loob yung bata or kahit sino, or magkaroon na sunog, ayaw magbukas yung pinto natin. So pwede natin pang basag to. Okay? So napaka-compact na design niya. So almost 7 inches. Then yung lapad niya, kulang-kulang 3 point something lang siguro to, no? And here, long press lang natin for the lights. And another mode of lights, yan, may blinking siya for SOS, for emergency. And slow blinking. Okay. Check naman natin tong cable. So ito yung jump starter cable. So makikita nyo, guys, no, meron siyang dito, no. So ano sa tingin to? Fuse ba to? Fuse? So buksan natin, para makita natin kasi nakaka-curious din, eh. So pagka bumili kayo, guys, nyo, huwag nyong gagayahin, ha. Huwag nyong gayahin buksan, baka ma-void yung warranty. Uy! Ayun. So hindi siya fuse. So ito ay diode, guys, no? Meron siyang 4 na diodes. Kumbaga ang pinaka main function na ito, guys, ito yung magpo-protect sa dito sa device natin, jump starter, para maiwasan yung over voltage na, or ibablock niya yung voltage na pabalik dito sa sa jump starter natin, no? Okay, so para malinaw, guys, no, explain ko sa inyo. Okay, so let's say for example, in-insert na natin siya, no? Okay. So, kailangan ibaon nyo mabuti, ha? Ayun. Pasok nyo. Sagad nyo, ha? Ayan. Okay. So, kuha lang ako ng papel at ball pen. So, let's say for example, no? Ito yung battery, car battery natin, no? So, for example, no, in-start na natin yung sakyan natin. Siyempre, malakas yung pasok ng current nun, ng electricity. So, pag start nun, siyempre, may lalabas na voltahe dyan. So, pagdating dito, guys, no, ibablock na netong diode. So, hindi na siya papasok dito sa ating jump starter.
So yun ang function nito, no? Parang protection siya para hindi masira tong ating jump starter. Okay? So bukas papakita ko sa inyo ng actual para makita nyo. So check naman natin yung 5 volts na yung sinasabi ko kanina na mag-iingat tayo, huwag basta saksak ng saksak. So lagay natin dito sa 5 volts output. Okay. So syempre guys, no, dapat positive yung gitna lagi and negative yung labas. Ayan, so makikita nyo, negative 5 volts. So ang cellphone natin, yung mga charger natin is dapat is positive dyan yung lalabas, no? So baliktad yung polarity niya. Alright, good day sa inyo lahat. Another day, another ride na naman. For today's video, ang i-share ko sa inyo guys is yung ating portable jump starter, no? So tatry na natin, itetest na natin kung kaya nga ba niyang paandarin ng ating car, okay? With this small device na parang power bank lang siya, no? So akalain mo na kaya pala na itong magpa-start ng sasakyan, pero subukan natin, okay? So last night, ang ginawa natin is discharge natin yung ating car, no? So makikita nyo, meron pa rin siyang, meron pa rin ilaw sa loob. Yan, dalawang cabin lights yung inon natin para mabilis siyang ma-discharge, okay? So tara, i-test natin. Papakita ko muna sa inyo yung panel natin, yung dashboard panel natin. Magta-try tayo mag-start kung totally discharged na yung battery natin, no? Okay, let's go. Alright, so ito yung cabin lights natin. Dalawa yung naka-andar. And check natin. Insert natin yung key. Alright, then start natin. Okay, so narinig nyo yung click. Isa pa. O, di ba? So mahina, wala nang pumapasok na current dun sa ating battery, no? So hindi na siya sumisipa, guys. So para ma-confirm natin na talagang discharge na yung battery natin. So off ko na lang to. Open natin yung engine bay. Okay, so ito yung multi-tester natin. Set lang natin siya sa DC. So makikita nyo, dapat below 12 volts na to, no? So positive, negative. So 8.55 volts na lang siya. Ayan. So ito yung current voltage niya, no? So nakikita nyo, 8.55 volts na lang. Okay, so hindi na enough yung power ng battery natin para paandarin itong sasakyan. Okay, so gawin natin guys is ilalagay na natin ang ating jump starter portable. So sa paglagay naman, wala tayong dapat ikabahala dahil meron itong reverse connector protection, na. So kahit magkabaliktad yan, hindi yan papasok. So make sure lang na nakabaon mabuti, ha. Yan, isagad nyo. Okay? Then connect lang natin ang ating connector, ang ating alligator clip, no, sa positive. Then the negative. And make sure nyo guys, no, is fully charged yung ating jump starter, no. So, wag natin hayaan na nakababad na ganyan. Kailangan i-start na natin agad yung ating sasakyan. Okay, then start natin, mabilisan lang. Kasi pag di natin in-start to, madi-discharge yung battery na yung jump starter natin. Oh, kita nyo? Then tanggalin na rin natin agad yun. Wag natin ibababad. Alright. So, ayos. Makikita nyo, napabuhay nyo yung ano natin, no? Car battery natin, yung sakyan natin. Alright, so ayan guys, so nakita nyo naman kung gaano ka-powerful itong Sabo jump starter, no? With this small device, no? Kayang-kaya niyang buhayin itong sasakyan natin. And napakalaking tulong. Hindi mo na bibit-bitin yung battery, hindi ka na magtatanggal para dalhin ito sa shop or sa auto shop, no? Para i-charge, okay? And mag-aantay ka pa ng ilang oras. So eto, instant lang buhay yung sasakyan mo, di ba? So totally lifesaver. Kung halimbawa nasa malayong lugar kayo, di ba? So kailangan meron kayo laging jump starter dahil kung wala, nako, patay, paano na, di ba? So kaya kung ikaw ay car owners, isa ito sa dapat na meron ka talaga. Okay, so lifesaver, Best Buy jump starter portable.